So, 70% guys, ha? So, i-compute nyo po yun. So, kung meron kayong budget na for materials na ganito, expect nyo yung 70% is for labor. Hi everybody! Welcome back to our YouTube channel! In this video, I'm going to share my 50% home done. So, bali, gastos reveal po ito ha, para informative naman yung ating video. Dahil, actually, meron talagang nagtatanong kung magkano na ang nagastos nyo. So, okay, you know naman, sa panahon ngayon, talagang budget matters talaga. So, para at least ma-idea kayo, no, kung mga magkano. Pero, disclaimer lang ha, nasa province of Iloilo kami. So, kung i-compare natin yung cost of living is mas mura dito compare sa other na mga provinces or na mga lugar. So, especially na malapit kami sa Suba or river, so mura lang yung mga buhangin dito, yung mga baras, mga bato, mga ganun-ganun. So, mas mura siya. Compare, pag nasa city ka, for example, yung isang truck dito is mabibili namin na 1.5. Sa city, mabibili mo siya 4,000. Nga, mga ganun. So, may difference talaga yung mga presyo. And also, sa mga labor, yung sahod ng mga laborer natin or mga skilled panday natin. So, mas iba yung rate ha dito sa province at kaysa sa city or sa Iloilo or sa ibang lugar man dyan ng Pilipinas. So, at least, para meron lang kayong hint, okay, let's share to you the gastos. So, if you want the gastos, how much? Just keep on watching. Just finish this video. Actually, guys, nag-start po kami year 2024. Okay, so di ba year 2025 ngayon? So, meron ng existing na bahay. So, yung bahay na yun ay sinira or giniba. So, meron akong video na post last year, 2024. Ilagay ko lang yung link dito para makita nyo siya. So, nag-video talaga ako para meron naman akong remembrance sa lumang bahay namin. No? Siyempre, more than 10 years din yun. So, year 2024, nag-layout muna sa paligid. This is it. So, ito yung aming lumang bahay. As you can see, ang liit niya lang, no? Dahil one room lang siya. We've decided na to home improvement na nga dahil nga lumalaki na yung mga bata. So, as you can see is maraming gumagawa, no? Actually, mga relatives namin yan dahil that day is Sunday. So, dagyaw po sila, tumutulong sila. Pero pag mga regular days, isang skilled panday at one laborer lang po talaga yung gumagawa. We're so blessed dahil sa aming lugar ay meron pa talagang bayanihan system. This time, coins para sa yung abundance of wealth daw. So, every haligi ng bahay, nilagyan namin ng coins. Meron ding haligi na rosary yung inilagay. And then, meron ding parang dugo ng manok. So, hanggang dyan lang yung level ng hollow blocks. And then, nag-stop muna kami. Covered na yung paligid. So, sa front lang, yung sa balcony, yung hindi pa nilagyan. As in, mainit siya guys dahil, yun nga, balot na kami ng hollow blocks. So, after nyo ng hollow blocks yung paligid, so, as in, mainit siya ha. So, syempre, na-cover up na yung bahay namin. Talagang mainit siya. So, sabi ko, tiis na lang since we are planning year 2025 na, ano na talaga, nag-ipon-ipon kami ng budget. So, we're planning na bubong na talaga and then flooring sa floor para masira na yung sa inside. So, this year, 2025, so, ito na yung first day ng paggawa this year, 2025. So, this is my final look naman sa aming bahay. Bye-bye, my home. So, sa gitna is dito talaga sila nag-start na maglagay ng division. Ang part ng bahay na una talaga na giniba is yung left side. So, as you can see, yung left side is yung mga gamit, yun yung pinull out. So, sa right side ng bahay, actually dyan pa yung mga gamit namin. Actually, natutulog pa kami dyan ni Habi mga ilang gabi. And thank you Lord, habang ini-install pa yung mga CFR lanes, is yung sa right side is may bubong pa naman na iwan. Yung sa lumang bahay ay hindi pa rin kami nababasa kahit may ulan minsan. So, thank you talaga. No? Yung isa sa mga nakakapagod talaga na when you have construction is yung mag-prefer ng food. So, I'm thankful dahil sa biyanan ko na hindi na maalis-alis sa kalan dahil sa pag-prepare ng food. You know naman, breakfast, snacks, lunch, and then snacks naman sa hapon. We are happy to serve. Hindi kami naghihinayang na mag-serve ng food sa kanila dahil they are our relatives naman. Next, yung challenging na part is yung sa bubong dahil sa super init ng panahon. So, hindi ka talaga makakatagal doon sa itaas. So, may mga days na sa hapon sila nagbira-bira, yung nag-extend talaga sila sa gabi, yung nag-overtime sila sa gabi para sa bubong. Pagka next day, sang matapos ang sa bubong, is yung left side na part ng bahay is buhos day na. So, mag-flooring na. So, perfect timing din siya dahil Sunday. So, may mga tumulong talaga. So, it's a Dagyaw day na naman. It's Bayanihan day na naman. So, as in one day, natapos nila. So, full force, in full blast talaga lahat na matapos dahil talagang in-achieve nila na matapos. So,
very thankful ako talaga sa lahat na nagtiyaga, sipag talaga. After that, nag-celebrate talaga yung lahat dahil natapos nila in one day. Congrats guys! In this part of the video ay ito na naman yung paglipat namin ng gamit from the right side ng bahay to the left side ng bahay dahil gagawin na nila yung right side ng bahay. Ang iniwan lang yung CR, yung lutuan at saka yung lababo dahil gagamitin pa namin yan. Then nag-umpisa na din sila maghukay para sa ating septic tank. 5 seconds lang ito, Ma'am Fam. Pagbigyan nyo na ako. Yes, ako po ito ang nag-voice over. So, ipakita ko lang na nandito talaga ako sa lugar, no? Yun lang. Ay, walang katapusan na delivery ng mga hollow blocks, ng semento. Kuya, may discount promo na ba dyan sa hardware nyo? So, dito sa right side ng bahay, na una lang talagang pinagawa namin is yung division ng master's bedroom at ang comfort room na nasa gitna. Wow! Patapos na din ang ating septic tank. Ready na ba kayo guys? So, itutur ko kayo sa bahay namin na 50% done pa lang. Chloe, say hi to the camera. Hello everybody! Okay, so mag-umpisa tayo sa labas. Dito tayo sa front view ng bahay. Wala pang door, wala pang bintana. Ongoing pa yung paggawa ng kawayan natin na bintana, pang cover. And then, as you can see sa kisame doon sa upper part ng bahay, hindi pa siya na hollow blocks. To follow na lang din. And also, yung balcony is meron pa diyang simpleng design na hindi pa din nagawa. So, ang parang shade na, parang yung roof na ilalagay dyan is yung brown na pang shade siya. Yun yung plan namin. And then, dito naman sa left side ng bahay. So, ayan, bintana na kawayan, nalagyan na. Sa itaas banda, sa may kisame, lalagyan pa yan ng semento para ma-close yan. Ito naman yung right view ng bahay. So, may 3 bintana dyan na ginagawa pa lang. So, ayun, yung sa CR sa gitna. So, may 3 bintana pa na hindi natapos. Kawayan lang munang i-cover dyan. So, ito yung ating septic tank. Tapos na siya. Ayan. Proceed tayo sa likod ng bahay. Ito yung back view. Walang door. And then, wala pa rin bintana. Yung sa bubong natin, may need pa kasing bilhin na isang long span. Dahil kinulang. So, hinayaan na muna dyan siya. So, ganyan na lang muna yung sa likod. So, hi! Nandito na tayo sa loob ng bahay. So, as in, bahay na siya, no? Dahil, dito na kami natutulog. So, pwede na siya matulugan. So, ito, yung mga, so, ito yung cortina ko inside. So, blackout siya na cortina para kung gabi, ganyan siya. Dahil wala pa talagang bintana ko. Ayan. As in, bukas siya. Ayan, bukas pa. So, yung door natin, as in, bukas din. Kung gabi, kino-cover lang yan, yung kahoy. So, ito, may liit na bintana. Wala pang cortina. So, ayan, ang bintana natin, no? Ano lang yan, ha? Ng kawayan ng ganyan. Yan, kawayan. So, ito, cortina, blackout din curtain. So, pag gabi, closed yan. Pag daytime naman, dito naman yung sila ng cortina ko. So, para natural lighting lang. So, yung nag-comment na ang lalaki daw ng bintana. Kasi yan po yung request ko dahil gusto ko po talaga ng natural lighting. And then, so yung TV temporary lang dyan. Bukas pa yung mga sakisan natin. Ito yung sa gitna na parang division siya. Papasok doon sa loob. So, ang plano ko namin dito is dito yung salas. Dito na area yung salas. And then dito yung TV. Then meron diyang parang kahoy na division. So, then sofa dito. So, and then dito yung, so kunwari meron ng division na kahoy dito, no? So, from the outside, you're going inside, may sofa dito ka dadaan. So, dito yung dining area, dito yung kainan. And then, meron yung kitchen dito. So, kitchen dito na may counter. Saka yung refrigerator dyan, may lababo dyan. So, sa labas, plano namin sa labas is doon yung dirty kitchen at isang comfort room sa labas. So, dito na part ha. So, titingnan natin na as in, wala pang door ang ating pinto. So, open yan. Hello, Papa. Say hi na sa camera. Pa? So, ito yung division. So, pagpasok mo dyan, ito yung master's bedroom. Yan, master's bedroom. Wala pang pintuan. So, pasok tayo. So, may higaan na talaga. Dito na kami natutulog kung gabi. So, makita mo yung mga gamit na, may mga gamit na. So, naka-carpet lang muna. So, yung floor pala natin, ano na ha? Flooring na talaga siya. Flooring pa lang. So, pag nagkapera na, tiles natin yan. So, for now, here,
sa master's bedroom, ito pa lang yung may carpet. Ayan. Yung may carpet. So, ang ating window, ganyan pa rin. Hawaiian lang. So, may curtain na. Ito. So, ayan, makisama natin. So, wala pang kuryente ha. So, yung kuryente natin, hindi pa talaga siya properly installed. Ayan. So, may mga wire-wire pa. Extension lang. So, ito yung comfort room. Okay. So, comfort room sa gitna. So, hindi pa ito natatapos ha. Basin, toilet. Kailangan pang bilhin. So, madilim, sorry. Kailangan pa lang toilet. So, pero may mga pipe na. Okay. So, dito na side, hindi pa siya sinira dahil para magagamit pa namin yung lababo, yung doon yung lutuan at saka yung CR. Pero ang plano dito is 2 room. So, para sa mga anak kong na babae and then dun sa dulo, yung para sa anak ko na lalaki. So, yan. Comfort room. Malalaki yung bintana, no? So, ayusin pa yan. Pag nagpag-glass na tayo ng windows, actually may mga revision ako. May mga bagong plano ako na gusto ko doon. Mga maliit lang na bintana. So, depende pa. Okay? So, hindi pa siya final. For sure, may mga revision ako dyan. Diba? Ang lawak. So, sa next video natin, i-discuss ko na yung mga, yung mga nagastos. So, stay lang po. Yung year 2024 na layout pa lang is parang hindi pa talaga siyang nakakapagod. So, dahil yun lang, nang mag-year 2025 na, dahil sinira na talaga yung bahay, yung mga gamit namin, yung transfer dito, transfer doon, nakakapagod siya. Year 2024, yung sa layout pa lang, ng mga hollow blocks, it took, mga din siya, mga 26 days. So, opo, 26 days po yung year 2024. So, mga ilang tao ba ang mga trabahador ko? So, actually, 1 skilled panday lang naman and then 1 laborer. So, as in, 2 lang sila. Pero dahil may mga days, like Sunday, mga Sundays, then medyo may dumadagdag dahil walang trabaho yung mga kapitbahay. So, nagdadagyaw sila. Yun yung nagtutulong lang sila and then papakainin mo lang. So, wala yung bayad. So, yun yung po nangyayari pag Sundays. So, minsan, Usually 2 lang talaga sila and then pag Sundays, yun, nagdadagyaw na. So, medyo yan po nagpapabilis sa ating construction pag meron tumutulong. 2024, yung mga materials is mga total 50,000 and then yung labor is ilagay natin 50,000 din. Kasama na yung pagkain nila. Diyan kasi tayo malalakihan talaga sa labor dahil yun nga, may labor na sila, may sahod na sila and then may pagkain pa. Yung snacks, lunch, and then may snacks naman sa hapon. And then, pag after naman ng work nila is meron pang inumin. Yan yung tinatawag na jaryo. So, may nibigay pa kaming inumin nila. So, 50% na labor, 50,000. And then, 50% na materials is the 50,000 din. So, budget is 1,000. So, last year, 2024 po yan. Ito naman tayo sa year 2025, current year. So, meron pala sa year 2025. So, mention po mga nagpapalaki talaga ng gastos namin is yung bubong. So, yung sa steel trusses, so yung long span, tawag dun, bali 0.40 mm, 230 pesos po siya. So, yung sa amin, yung sa bubong is umabot siya ng 27,610. Sa, lang yan, sa steel truss, ang tawag, basta yung bubong, long span, long span. So, diba sa bubong is kasama pa yung C4 links. So, isa rin ito sa nagpapamahal. So, ang C4 lens, mabibili namin na, bali po siya, 2 by 3 by 1.5 mm. Tag 550 yung isa. So, sa C4 lens namin, umabot din siya mga more than, 20,000 I think sa C4 lens. So, mahal. Marami. Basta more than 20,000 yung sa C4 lens. Okay, yung semento is tag 195 per bags. Yung hollow blocks namin dito is tag 15 pesos per piece. Yan. So, ayan na siya yung mga random items lang na talagang magastos. Okay? So, ang tanong, mga ilang days ba kayo during this year 2025? So, this year 2025, mga 31 days po siya na ginawa. Okay? So, yung labor namin cost 70,000. Kasama na yung food ha. 70,000. And then, yung materials, mga 120,000.
So, 70,000 plus 120,000, lagay natin 190,000. Igawin na natin 200,000. Okay? So, 200,000 po yung nagastos namin this year 2025. So, a total of 300,000. So, 50, for me, it's a 50% po down to siya. 50% gastos reveal, 300,000 po. Okay? So, ayan, at least may idea lang kayo, no? Pero at least sa 300,000 namin is natutulugan na namin siya. When it comes sa labor ha, may nakausap ako na foreman, na friend ng husband ko. Tinanong ko siya, magkano ba talaga yung budget when it comes sa labor? So sabi niya, pagpakyaw, dahil since sa amin no, dailyhan, arawan, yung bayad sa mga panday or laborer is, pagpakyaw daw is 70% ng materyales ang cost ng labor. So for example, kung meron ka mang 100,000 na cost ng materyales, so 70% guys ha, so i-compute niyo po yun. So, kung meron kayong budget na for materials na ganito, expect nyo yung 70% is for labor. So, sa aming side, thankful ako dahil mga relatives naman namin yung mga nagtrabaho. So, mga laborers is pinsan naman ni Happy. So, okay lang naman kung, for example, magastuhan talaga kami sa pagkain nila. No? So, okay lang naman dahil relatives naman natin yan sila. So, sa year 2024, 100% talaga yung labor dahil 50,000 yung materials, 50,000 yung labor na nagastos namin. Pero thankful ako, this year 2025 is napasive kami dahil this year 2025 is 60% yung labor ng materials. So which is okay naman. Okay, so okay lang naman and I am very thankful dahil habang nagtatrabaho kami is may naglo-look out naman sa kanila, which is my biyanan and my sister-in-law. So sila po talaga yung naglo-look out sa mga trabahante habang nasa work kami. So we have to be thankful din sa mga laborer natin or panday dahil part din sila ng success ng bahay na ito. So, thank you guys. Thank you so much. So, yan lang po sa video ito. So, if meron kayong mga tanong, comment nyo lang po sa comment section dahil I will try na mag-reply or gagawan po ng video yung mga tanong nyo. See you on my next vlog. I will do a video pa rin sa mga next na gagawin sa bahay na ito. And of course, I will share talaga yung mga gastos or whatever. Basta depende sa vlogs. See you on my next vlog na lang po. Okay, thank you. Bye!